Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga ka-TH ay tungkol sa Japanese Imperial Navy treasure symbols na ginagamit nila, ang kanilang numbering system na kakaiba sa Japanese kanji. And of course, bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, ako'y mag-shoutout. Okay, shout out tayo kina Miss In Crystal Dawn, shout out kay Christian Lusada, Glenn Mario, shout out din kay Hyacinth Ocfimia, Dennis Mordino, Ronnie Monies, kay Turio Bulsao, shout out din kay Danny Flores, Raul Trangia, user WP5, user WZ4, user UI7, Redensuelo, shout out sa inyo dyan. Oscar Barcenas, Arcadio Angkon, Brenda Giango, Angelito Capistrano at kay MC Igay PH. At sa mga hindi na banggit na mga pangalan, shout out sa lahat tayo na ngayon. Magpatuloy. Navy symbols. Okay, at ito yung mga kanji, modified kanji at kanji symbols for Japanese Navy treasure codes. Okay, so atin umpisahan ito sa pagsulat ng Imperial Navy kanji. Okay, kapag nakita nyo ito na mga karakter, it means merong Imperial Navy treasures malapit sa marka na ito. Okay, so ito yung Imperial Navy kanji symbols. Okay, medyo mahirap ito tandaan, pero at least kung meron kayong kopya nito ay madali na lamang tingnan sa inyong nakasave na picture dyan sa inyong cellphone. Okay, so mahirap ito isulat, pero at least kapare-pareho ang makikita natin na nakatatak sa bato. This means Japanese Imperial treasures ang nariyan. Medyo mahaba ito kasi nag-describe ito ng Imperial treasures ng Imperial Navy. Okay, atin muna ito tapusin para malaya tayong mamaya makapag-sulat ng iba pang code nila na ginagamit sa numbering of treasures. Meron kasing ibinaon itong mga Imperial Navy, at karamihan ng kanilang mga treasures ay nasa baybayin dagat. Okay, kasi nga sila ay mga Navy, so of course magbaon sila ay mga nasa dalampasigan or inilubog nila ang kanilang mga submarino at mga barko sa mga malapit sa dalampasigan na mga lugar, at merong marka na iniwan sa dalampasigan sa mga malalaking bato. At kapag ganito ang mga nakita nyo mga ka-TH, itong ating isusulat ngayon, ibig sabihin merong Imperial treasure sa baybayin nyo, at kung baybayin, ibig sabihin nasa dagat yan. Okay, sa mapa ko doon sa Bohol ay meron dyan sa Hagna, sa Hernandez, sa dagat lamang mga ka-TH. Kaya kung kayo nangingisda dyan sa Hagna, Bohol, Hernandez, nandyan lang malapit sa dalampasigan, yan ay mga kwadradong treasure box na gawa sa simento. Karamihan dyan may marka daw na letter A. Kapag nakakita kayo ng ganyan, kasing laki ng box ng itong kaban ng ating mga lula noon, ang size nito ay 2 by
2x3x2. So ang mga nandyan sa buhol sa hagna na mga treasure ng Imperial Navy ng Japan, nilagay nila sa dagat. So ito yung kanyang sukat, 2x2x3. Ang mga laki ng simento na kwadrado na nandyan, nilulumot na, mayroon ng mga nakakapit na mga talaba dyan sa inyong dagat. Okay, malapit lang sa dalampasigan yan. Estimated na sa 100 meters. So mga mangingisda dyan sa buhol, magmasid kayo palagi ng mga kwadradong bato na nandyan sa dalampasigan nyo, kasi mayroong Imperial Japanese treasures dyan sa dagat. Okay, so ito yung numbering na ginagamit nila. Katulad din ng number sa iba, ang 0 is 0. Okay, ngayon ang 1, paano ba sinulat ang 1 sa itong sa Japanese Navy? Okay, ang 1 nila ay katulad din ng 1 sa pagkasulat ng kanji. So yan ang 1. Ang 2, ito ang kakaiba ng number 2 nila, kasi instead sa kanji, ang 2 ay dalawang guhit. Pero ang 2 sa Imperial Treasure Navy ay pinatayo nila. Kanyan lang. So ibig sabihin, kung meron kayong nakitang marka sa bato, sa dalampasigan, halimbawa ito yung bato at merong ganyan, nakatayo na guhit, na man-made, ibig sabihin, ang treasure ay 2 meters or 2 yards or 2 hakbang galing sa bato. So kakaiba nga ang ang numbering nitong Imperial Navy. Ngayon, itong number 3, paano ba nila sinulat? Ang number 3 sa kanji ay ganito. Okay, yan ay sun. Pero sa Imperial Treasure, ang 3 ay simpleng naka-slant lamang. So ganyan lamang siya. And din ang 4. Okay, paano ba sinulat nila ang 4? Sa kanji, ang 4 ay ganito. Ang pagkasulat ng 4 sa kanji. Pero sa kanila, ang 4 ay kakaiba. Inisilant nila na itong opposite sa number 3 ang pagkaslant. Ngayon, ang number 5. Paano ba nila sinulat? Ang number 5 sa kanji ay gu. Sinulat yan ng kanji na ganito. Ganito ang sign ng gu. Ito'y 5. Ngayon, pag sinulat ito sa treasure code ng mga Imperial Japanese Navy, ay ganito ang pagkasulat. Diba nakakakita na kayo nito? Parang note. Parang nota sa music. Kapag ganyan ang nakita nyo, yan ay Japanese Imperial Treasure Sign. Ngayon, punta tayo sa number 6. Ang number 6 sa kanji ng Japanese writing ay ganito. Yan ay 6. Ngayon, sa pagsulat ng Imperial Navy, ang number 6 nila, ang 6 ay ruko sa kanilang dialect. Pero ang pagsulat nila ng 6 ay dalawang guhit na paganyan. Kaya kakaiba nga. Ang dalawang guhit sa ano na to sun ito ni ang 1, sun ang 2. Pero sa kanila ang dalawang guhit is 6. Kaya dito magkakamali kaagad tayo. Akalain natin na ito'y sun or dalawang metro or dalawang hakbang. Pero pala yan ay 6 ang equivalent sa Imperial Navy Treasure Codes. Okay, saan ko ba ito nakuha mga katiyat? Sa libro din ito ng aking father. Meron siyang kasing mga compilation. Kaya ito'y inano ko na sa inyo, isinishare para kumpleto na ang inyong mga kodigo o mga librito reference
sa treasure hunting at alam nyo ang mga codes. Kaya ang mga codes ay iba-iba talaga. Katulad nito, Imperial Japanese Navy, Imperial Army, iba-iba ang kanilang ginagamit na symbols. Okay, punta tayo sa number 7. Ang number 7 sa kanji na pagkasulat ay ganito. Yan ay Shichi. Yan ang Shichi. Shichi Fukujin, ginagamit ng Treasure of Gods. Yan ang Shichi. Ngayon sa Imperial Navy, ang Shichi number 7 ay napakasimple lang ang pagkasulat. Ganito lang mga katiyatso. L lang siya, L. Yan. 7 na yan. Ngayon ang 8. Paano ba nila sinulat yan sa kanji? Ito ang 8, yung Hachi. Hachi. So, kung Hachi, 8, yan ay Emperor. Ang Emperor ay 8. Ang Buddha ay number 8 yan. Ang H ay number 8. Ang horseshoe sign is number 8. Ang pangalan na Hirohito is number 8 pa rin. Kaya kapag ganitong nakita nyo, number 8 ito, binaliktad ang 7. Pwedeng Emperor Treasure yan kasi 8. Kaya merong number na Lucky 8. Maswerte ang mga 8 kasi Emperor's number yan. Ngayon number 9. Paano nila sinulat? Okay, sa kanji, para makita nyo ang pagkakaiba, dito naman tayo sa taas. Ang Q, ang pagkasulat ng Q or 9 ay ganito. Yan, ito ay 9. Paano ba nila sinulat yan? Kakaiba din, number 7, ganyan. So number 7 is 9. Kakaiba nga talaga. So ang 10, paano ba sinulat yan? Sa kanji, ang 10 ay plus. And then kapag sinulat yan sa Imperial Japanese Code, ang 10 ay nagiging V. Ayan, so kakaiba talaga. Pero ibang pagka-V ito kasi 90 degrees siya, parang square. Kalahati ng square yan. Hindi yung ganyan na V. Arrow yan. Ito iba, 90 degrees yan, nagaganyan. So ito ang kanilang 10. Okay, kunti na lang natira sa mga codes nila. Ang 11, paano ba yan sinulat? Okay, ang 11 sa kanji, yan ay Juichi. Ang pagkasulat ng Juichi is 10 plus 1. Yan ay Juichi. So 11 ito. Ngayon, paano nila sinulat sa Navy, Imperial Navy? Inisilant lang nila ang dalawang linya, ganito. Yan ay 11 na yan. So ibig sabihin, kapag mayroong ganyan, pwedeng 11 meters distance or 11 meters ang lalim. Mga numbering kasi yan. So i-analyze pa rin natin kahit alam natin ang kahulugan yan, kung ano ba yan, distansya ba yan o lalim. Okay, so dalawa pa rin ang kahulugan ng mga sign na ito. Number 12, paano ba ang number 12 sinulat sa kanji? Ang 12 ay Juni. So 10 plus dalawang linya, yan ang 12 or Juni. Juni ito sa kanji. Ngayon, paano nila sinulat yan sa Imperial Treasure Codes ng Japanese Navy? Dalawang nakatayong linya lang. Ayan, so yan ay 12. So ibig sabihin, pwedeng 12 meters, 12 foot, 12 hakbang, 12 dipa. So maraming kahulugan ang distansya kasi hindi fix ang ginamit nila na unit. Meron din silang unit na Japanese, yung Ken, kakaiba din ang sukat noon. Okay, so patuloy tayo sa number 13. Of course,
Sa kanji yan ay plus at 3 linya na nagaganyan, yan ay 13. Sa kanila ang 13 ay napakasimple lang. Maiksi na 2 linya na nagaganyan pero maiksi siya. 13 yan. Ngayon, panghuli, number 14. So, ang 14 ay ju. Yan ay juicy. So, plus sign plus she. Yung 4. Paano ba sulat ang 4? Ganito lang yan. 4 is ganyan ang 4. So, yan ang 14, juicy. Sa kanila, ang pagsulat ay binaligtad ang 13. So, ginanyan lang maiksi na 2 linya. So, yan na ay 14. Okay, so lahat ng ito ng mga codes and signs mga ka-TH ay magagamit nyo ito sa pag-analyze. Pero, sinabi ko na kanina, ang mga symbol na ito ay makikita nyo sa mga playa, sa tabing dagat, seashores, or even sa ilalim ng dagat na nakamarka sa mga simento or bato. At yan ang palatandaan na Japanese Imperial Navy treasures ang inyong nakita. At ito yung mga gagamitin nyo ng mga distansya, equivalent ng mga distance para pag-locate ng nakabaon nila na item. Okay, pero karamihan yan, sabi ko kanina, ay nakalagay sa concrete box at hinuhulog lang nila sa dagat. Yung iba dyan ay nandyan lang sa mga barko na linubog at iba ay nandyan sa kanilang mga mediate submarine, yung maliliit na submarino na 2 tao lang ang kakasya. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga ka-TH sa pag-subscribe sa ating channel. God bless you all. Ingat kayong lahat.